Ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay walang iba kundi patungkol sa ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. So, ang dugo ng ating Panginoong Jesus, ito po ay mayroong kapangyarihan at meron po itong epekto sa atin nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tignan po natin ang sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verses 18 and then verse 20. Alam naman ninyo kung ano ang pinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan nyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. So, ang dugo ng ating Panginoong Yesus, ito lamang yung mayroong kakayanan na bayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. So, ang lahat ng pananampalataya natin, ito ay nakabase, ang pinaka-foundation nito ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Yesus na siyang nakapagligtas sa atin. So, ang tanong dito, anong kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Yesus? Una po dyan, tinubos tayo. Acts chapter 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa law, ang kasalanan ay binabayaran sa pamamagitan mismo ng dugo. Kaya sila naghahandog ng mga hayop, kaya sila naghahandog ng mga tinatawag na blood offering. Pero ang nangyayari doon is tinatakpan lang ang kasalanan, hindi talaga nabubura ang tinatawag na kasalanan. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, dahil ang ipinambayad niya ay walang iba kundi ang kanyang dugo, alam po ninyo, tinubos tayo fully. Hindi na kailangan pang maghandog ng hayop every year. So napakataas ng halaga ng kaligtasan na siyang ating natanggap dahil hindi dugo ng hayop ang ipinambayad kundi ang dugo ng ating Panginoong Yesus. At tandaan natin, tayo ay binili ng Diyos at ang price na ipinambayad para tayo ay bilhin ay walang iba kundi ang dugo ng kanyang anak ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, pinatawad tayo. Romans chapter 3 verse 25. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng tao. So, hindi matatanggap ang kapatawaran sa pamamagitan ng religion. Hindi rin natin matatanggap ang kapatawaran sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ito ay matatanggap natin sa pamamagitan mismo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang kanyang dugo lamang ang siya makakapaglinis sa atin mula sa ating mga kasalanan. Ephesians chapter 1 verse 7. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. So pagdating sa pagtutubos, ang pinaka-message talaga nun ay walang iba kundi ang forgiveness. Dahil kung wala po talagang forgiveness, hindi po talaga tayo maliligtas. Kaya napakahalaga ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Pangatlo, naligtas tayo sa puot ng Diyos. Romans chapter 5 verse 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Nung tayo kasi hindi tayo nakakilala sa ating Panginoong Jesus, alam po ninyo, ang nasa sa atin ay walang iba kundi ang wrath of God. Kaya merong wrath of God, yun ay dahil sa tinatawag natin na kasalanan. Pero nung tayo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, alam po ninyo, tayo ay nakatakas, tayo ay nakawala doon sa tinatawag na wrath of God. At hindi na natin mararanasan ang wrath of God. Ang ating mararanasan ay walang iba kundi ang grace of God, ang favors of God. Yun na yung ating mararanasan ngayon. Okay? Pang-apat, nailapit tayo sa Diyos. Ephesians chapter 2 verse 13. Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na.
malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang isa po kasi sa epekto ng kasalanan ay walang iba kundi nilalayo tayo nito sa Diyos. Si Adam at si Eve sa may Genesis, sobrang dikit nila sa Diyos. Nakakausap nila ng harapan ng Diyos. Pero nung sila ay nagkasala, nalayo sila sa Diyos. So, dahil sa dugo ng ating Panginoong Yesus, alam po ninyo, humupa ang galit ng Diyos. At nung humupa na ang galit ng Diyos, tayo ngayon ay meron ng way para lumapit tayo sa Diyos. Tayo ngayon ay nagkaroon na ng relationship sa Diyos. Panglima, na ipagkasundo sa Diyos, or yung tinatawag natin na reconciliation. Ang reconciliation, ito yung pagpapanumbalik ng relationship natin sa Diyos. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, nalayo tayo sa Diyos noon dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa blood offering ng ating Panginoong Yesus, alam po ninyo, nagkaroon tayo ng tinatawag na reconciliation. Colossians chapter 1 verse 20. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. So, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, tayo ngayon ay nakipag-reconcile na sa ating God the Father. Number 6, tinubos tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Yung kapatawaran na natanggap natin mula sa ating Panginoong Yesus, ito ay sapat na. Okay? At yung effect nito is forever na. Tingnan nyo, Hebrews chapter 9 verse 12. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Pansin niyo yung dalawang sinabi dyan, minsan lang. So, minsan lamang inihandog ang ating Panginoong Yesus. Pero yung minsan na yun, ang epekto nito ay walang iba, kundi magpakailanman. Forever na. Sa Old Testament, yearly na naghahandog ang mga high priest. Pero ang ating Panginoong Yesus, minsan lamang yun at magpakailan na ang epekto nito. Pangpito, lumilinis sa ating budhi. Hebrews chapter 9 verse 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. So, alam po ninyo, ang paglilinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang siya yung panlabas, hindi lamang yung actions. Okay, alam nyo, ang nililinis talaga ay walang iba kundi ang ating heart. Ang nililinis talaga ay walang iba kundi ang ating mga character. Ang talagang dinidesire, ang talagang nababago ay walang iba kundi ang ating puso. Kasi kapag nabago yung puso, nababago talaga yung ating mga actions. Pangwalo, makakapasok na tayo sa trono ng habag ng Diyos. Hebrews chapter 10 verses 19 to 20. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Sa Old Testament, ang nakakapasok lamang talaga sa trono ay walang iba kundi ang high priest. Wala nang iba. Okay? Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, alam po ninyo, tayo ay nagkaroon ng access sa trono ng habag ng Diyos at malaya na tayo makakapasok doon every time na kailangan natin. Hebrews chapter 4 verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sinabi doon, huwag tayong mag-atubili. Sa English, nakakapasok na tayo with confidence. At pangsyam, tinalo natin ang diablo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Revelations chapter 12 verse 11. Nagtagumpay na ang mga ito laban sa diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. So, ang dugo ng ating Panginoong Yesus ay napakahalaga para makamit natin ang victory. Without the blood of Christ, hindi tayo magiging victorious. Wala tayong kakayanang mapagtagumpayan ng works of the enemy kung wala ang dugo ng ating Panginoong Jesus. So, tayo
ay mga tinatawag na mga mananagumpay dahil nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, tayo ay tinatawag na bilang mga bagong nilalang. Tayo ay tinatawag na bilang mga new creation in Christ. Tayo ay malaya na sa kasalanan at tayo ngayon ay makapaglilingkod na sa Diyos. Okay. So, dun po tayo magtatapos. At bilang evidence po na talagang pinanood po ninyo yung video ng buo ay gumawa po kayo ng reflection patungkol po dun sa natutunan ninyo dito sa ating pag-aaral. Maraming salamat po and God bless.